Magandang araw Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda at ito po ang 2025 senatorial interviews na kasalukuyang ginaganap po dito sa Philippine Women's University. Mga kaibigan, please welcome our guest, senatorial candidate, Teddy Casino. Teddy, maraming salamat. Salamat, Tito Boy, at magandang araw sa inyo. Okay, umpisa natin ang ating kwentuhan sa iyong pakikipag-usap sa sambayanan habang sinasagot ang katanungang bakit ikaw ang dapat iboto ng sambayanang Pilipino ngayong darating na halalan sa Mayo 2025 elections. You have 2 minutes and your time begins now. Sa klase po ng mga pagbabago at reforma na kinakailangan ng ating bansa, kailangan natin ng mga senador na may tapang, na may karanasan, at may mahabang track record ng paglilingkod sa mamamayan, sa masa. In other words, Tito Boy, kailangan natin ng mga aktivista sa Senado. At yan po ang naging buhay ko sa mahigit 40 taon. Ako po ay naging 3 terminong congressman ng Bayan Muna Party List. And as a party list congressman, mahusay ko pong nagampanan ng aking trabaho na maging kinatawan ng mga mahihirap at inaapi sa ating Kongreso. Ang isang batas ko pong naiakda ay yung Public Attorney's Office Act of 2008 na gumagabay sa ating public attorneys para sa pagbibigay ng libreng serbisyong legal sa ating mga mahihirap na mamamayan. Milyon-milyon na po ang nakinabang sa batas na yan. At marami pang ibang batas na ang nakinabang ay ang mga nasa laylayan, ang mahihirap sa ating bayan. Kaya tama na po ang pagboto natin sa mga political dynasty, sa mga kinatawan ng mga malalaking negosyo, mga asendero, mga dayuhang interes. Kailangan naman taong bayan sa Senado. At yan po ang aking naging buhay at gagampanan sa Senado kung ako po'y papalarin. Maraming salamat, Teddy. Please. You have been briefed on the rules of the interview. Merong 6 na katanungan. Pipili ka ng 3 dyan sa ating question cards at 2 panelists. Please choose 3 questions. 3 at 2 panelists. Maraming salamat. Ang iyong panelists ay isang guro mula sa JRU, Wilson Mones. At ang pangalawang panelist ay si Michael Dimitri Hentica, isang guro mula sa Philippine Women's University. Sila ang magfa-follow up sa iyong mga kasagutan. Let's go to the first question. Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng 38.3 billion US dollars para sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki ang negatibong epekto o social cost sa pag-alis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Teddy, kung ikay ihahalal bilang senador at kung ikay pipili, ano ang mas mahalaga? Ang remittances o ang pamilyang Pilipino? Para sa akin, ang pamilyang Pilipino ang mahalaga. Kasi yung remittances, in fact, lugi tayo dyan sa remittances. Kasi yung 38 billion na yan ang sinweldo nila. Pero imagine, Tito Boy, magkano ang kayamanan, magkano ang wealth na kinreate nila para sa ibang bansa. No? Nilikha nilang yaman para sa ibang bansa, hindi lang 38 billion yan. Probably 3 times, 4 times more. At kung sila ay mapapabalik natin dito sa Pilipinas at yung kanilang talento at husay ay dito gagamitin sa sarili nating mga kumpanya, sa sarili nating ekonomiya, hindi lang 38 billion ang value niyan. And last, yung pagiging intact ng pamilya, yan ang hindi masusukat na bagay. Kaya ang importante sa OFWs, magkaroon tayo ng programa para sila ay bumalik. Hindi para mas marami pang Pilipino ang lumabas. Ang kailangan ng programa ng gobyerno, paano makakabalik dito ang OFWs. At kaugnay niyan, kailangan natin lumikha ng mas maraming trabaho. And that is why the development of our agriculture sector is very important. Isang genuine agrarian reform program. And also yung pagbabalik ng ating manufacturing industrial base. A national industrialization program. At yan po ang itutulak natin
para ang mga OFWs natin hindi na kailangan lumuwas ng ating bansa para lang bigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Follow-up questions. Sir, you mentioned that you want the OFWs to come back immediately? Or ito po ba ay isang prosesong matagal? Proseso ho yan. It cannot be immediate dahil nga kailangan pa natin i-build up ang ating agricultural and manufacturing capacity. Pero kailangan may programa. Yun ang kulang talaga eh. Yun ang hindi natin nakikita sa ngayon. Yes, sir. However, milyon-milyon pong tao ang OFWs and sa laki ng pera na ibinibigay nila dito sa Pilipinas, a lot of the money is actually being used by the families to create jobs here in the Philippines. Kasi let's face it po, ang Pilipinas naman is still a third world country as compared, so let's say yung UAE na 800 to 1 million people ang nag-work doon ngayon. Ang pera na dinadala nila dito, it actually contributes to our GDP. At pag pinauwi mo yun lahat, paano naman po yung mga walang pera? Paano po sila gagawa ng bagong trabaho na sinasabi po ninyo? Actually, we are the most OFW or overseas workers dependent country in the world. But that's not a good thing. That's a bad thing. Kailangan natin talaga paunlarin. Napakayaman ng Pilipinas sa resources, napakayaman ng ating agricultural resources plus ang natural resources, pero hindi natin nagagamit sa pagtataguyod ng sarili nating industriya at agrikultura. At kapag nagawa natin yan, the jobs will be created. Hindi ito biglaan. I would say it will take 20 to 30 years. But we have to start somewhere. Hindi pwedeng ang mindset natin, palagi na lang tayo umasa sa OFW dahil sa laki ng pera nila, hindi na tayo magde-develop ng sarili nating ekonomiya. That will get us nowhere. And it will, 30 years from now, umaasa pa rin tayo sa OFW. Wilson? Magandang araw po. Ako po, ang tatay ko ay isang OFW. At pagbalik po niya rito, yung sinasabi po nating mga programa, hindi po namin napakinabangan yun. Wala po siyang nakitang ganon. Ano po. Ang tanong ko lang po sana sa inyo, sinasabi po ninyo na dapat magkaroon ng maraming trabaho. Magkaroon ng maraming trabaho. Sa makatwid po pala, dapat po ba na hayaan natin ang napakaraming foreign investors na papasok dito sa atin? Kasi kanina, sabi po ninyo, sila'y nakinabang. Pagpasok din nila rito, kung foreign investors yan, makikinabang din sila. Tama po ba? Para sa akin, kung tayo maglilikha ng trabaho, dapat sa sarili nating mga negosyante, sarili nating mga Filipino corporations, Filipino-owned, controlled corporations. Just an example, napakarami nating mining minerals. We practically export everything. Pero wala tayong metals industry. Hindi tayo nakalikha ng sarili nating bakal. Napakaraming ginto at copper ang ating ini-export, but we do not have an industry to produce copper wires and other products made of copper or even gold. Kung magkakaroon ng long-term program ang gobyerno para i-develop ang ating mineral resources to build a metals industry and other related industries, maglilikha yan ng trabaho. Ganun din sa agrikultura. Marami tayong agrikultura pero wala tayong post-processing, agro-industry. Maraming areas pa na pwedeng gawin, kaya lang, dahil nga ang attitude ng gobyerno, export na lang natin yung ating mamamayan, hindi na de-develop. Daddy, ang iyong pangalawang tanong ay may kinalaman sa PhilHealth. Kung mananalo ka sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos? Ito'y bahagi noong 89 billion na pinag-uusapan mula sa PhilHealth na napunta sa infrastructure, health and social services projects ng pamahalaan. As an immediate step, Tito Boy, kailangan ibalik yan. Kasi yan ay perang nawala na dapat mapupunta sa mga miyembro ng PhilHealth. But on the long run, I think dapat mag-develop na tayo ng bagong klaseng sistema ng public health na hindi nakaasa sa PhilHealth or sa mga guarantee letters or sa mga pork barrel ng congressman. So, for example, talagang ipatatagin natin ang ating public health system para maging libre. Hindi na kailangan maging PhilHealth member para makakuha ng libreng serbisyo sa ating ospital. Hindi na kailangan pumila kay congressman, kay mayor para makakuha ng suporta sa ating mga paggamutan. Other countries have that kind of public health system. So yun ang tingin ko. Kasi ang PhilHealth, ang dami rin problema eh. Mismanagement, corruption, napakaliit ng nakukuha. Kaya para sa akin, direkta na natin pondohan yung ating mga hospitals. And let's make sure na hindi lang sa mga malalaking hospital, it should be community-based. I-develop natin yung mga
barangay health units natin, mga rural units, ensure natin na may doktor, may nurse, and then preventive care ang thrust, community-based, para hindi na kailangan ng PhilHealth type of insurance kasi libre na ang serbisyong pangkalusugan. Ang sabi po ninyo kanina, kung tama po ako ng pagkakarinig, hindi na kailangan yung sa PhilHealth, bumuo tayo ng panibago. Ngayon, sa inyo pong palagay, kung tayo bubuo ng panibagong sistema apart from PhilHealth, meron po ba kayong safety net na ilalatag sa amin upang nang sa ganun, anuman yung nangyaring kamalian sa nauna ay hindi mauulit sa susunod? Para ho sa akin, kailangan kumawala na tayo doon sa insurance-based na health. Na magkakaroon ka lang ng health services kapag nagbabayad ka ng insurance. Para sa akin, it's really taxpayers-based. At dapat ang pondo ng gobyerno mismo, diretso na nilalagay sa ospital. Para ang sino man, whether PhilHealth member siya or hindi, or may HMO man siya o hindi, makakakuha siya ng libreng serbisyo mula sa ating mga hospital, libreng gamot, etc. At kaya yan. It's a matter of prioritization sa ating budget. It's a matter of developing a more rural, community-based preventive healthcare system na hindi na makakailangan ng masyadong malalaking tertiary hospital specialized facilities, kundi mas palalakasin natin yung mga nasa mga barangay at nasa mga liblib na lugar na mga health facilities. Where are you going to get the money for all this? Aside from reprioritization of the national budget, halimbawa, huwag na tayo mag-confidential intelligence funds, bawasan natin, I think we can cap at as much as half yung budget sa DPWH na napupunta lang naman sa pork barrel ng mga congressman. We are also proposing a wealth tax. That yung mga bilyonaryo natin, dapat magkaroon ng wealth tax. For example, if ang assets mo, ang wealth mo is 1 billion pesos, we're proposing a 1% wealth tax. Hindi mararamdaman ng bilyonaryo yan, pero malaking bagay sa pagtataguyod ng ating services. If you have more than 2 billion, probably 2%, 3 billion and up, 3%. So that wealth tax can be used for health and other social services. Don't you think, sir, that this wealth tax for billionaires can easily just be, it's either it will scare billionaires to invest in the country, or two, billionaires will just pretend that they don't have the money. We all know that the ways on how to hide and shield our assets from taxes. Di Yung po ba? billionaires natin, every year there's a magazine that publishes who the billionaires are. Meron naman silang mga financial reports sa SEC, ang kanilang mga kumpanya. Malalaman kung sino ang mga bilyonaryo. And if I were a billionaire, bawasan mo ng 1% yung 1 bilyong wealth ko. At yun ay mapupunta para sa ating mamamayan. I will not mind. What's 1% to a billionaire? What's 2%? What's 3% for someone who has 15 billion pesos in the bank? Hindi naman siya magugutom hindi naman siya maghihirap. So, yun ang aming proposal. And I think it's doable. In other countries, they're already pushing for that kind of a tax. Daddy, your third question is about education. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon. Batay sa findings ng EDCOM 2. Ito yung Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral at marami pang iba. Kung kayo'y mahahalal na senador sa lahat ng problema na may kinalaman sa edukasyon, ano problema ang iyong tututukan at ano ang solusyon? Ako, Tito Boy, sisimulan ko sa mga teachers. Talagang mga teachers natin, they are underpaid and they are overworked. So, itaas natin ang sweldo ng ating mga teachers. Bawasan natin yung load ng kanilang trabaho. At kapag ang ating mga teachers ay well-compensated and well-trained and may magandang work-life balance, they will be happy teachers. They will be productive teachers. Mas mahusay silang makakapag-turo sa kanilang mga estudyante. At kahit yung facilities medyo mahina, kahit na yung kulang ang materyales, kapag well-motivated ang teachers, they can be as creative as they can be
na matuturuan pa rin nila na mahusay yung mga bata. So yun yung para sa akin napaka-importante. Of course, secondly would be the facilities. At dyan naman papasok yung malaking budget, yung mga classrooms, yung mga and other equipments. But I think we really should start with the teachers. Pahusayan natin ang training sa teachers, give them time, give them enough compensation to be more productive para mas matuto ang ating mga bata. Wilson. Nabanggit po ninyo ang tungkol sa kapakanan ng mga guro. Maraming salamat po kasi isa rin po akong guro. Kaya lang, sa darating na 2025, 2026, mababago na ang curriculum ng senior high school. Ito po ay lumalabas na sa mga Facebook, sa dyaryo, sa TV. Ano po? Ito po yung mangyayari. Mula sa 10 subjects, magiging 5 na lang. Ibig sabihin, may mawawalang teacher na 5. Kanina, ang sabi ninyo, kapakanan ng mga guro. Kung ito ay matutupad, paano at ano ang mangyayari sa mga teacher na mawawala sa eksena ng edukasyon? Alam mo, kailangan natin mas maraming teachers eh. Kaya kung ang patakaran, magbabawas pa ng ating mga teacher, tingin ko mali yung patakaran. Kailangan tutulan yan. I have always been critical dun sa K-12 program. Ako po ay magulang ng 2 batang dumaan sa K-12. At sa assessment ko at pati assessment ng aking mga anak, marami talaga problema yung K-12. In fact, I am of the position na before, baka mas mabuti bumalik na muna tayo dun sa dati, but make sure that yung quality, especially sa earlier years, yun talaga ang fokusan natin. And that will not require reducing the number of teachers. In fact, dapat madagdagan pa nga ang teachers. Ngayon, sa number of subjects, yun siguro ang pwede natin pag-usapan. Tingin ko, may mga subjects na tinanggal sila na dapat hindi tinanggal. At may mga subjects na hindi naman necessary. But I will be open to a discussion on that. Midi. Sir, I'm curious lang po kasi sinabi niyo, actually, inuna niyo po na mas importante na pataasin ang sweldo ng mga guro, whether public or private sector po ito. Pinangalawangan nyo lang po yung prioridad ng kanilang training. Bakit po, sir? I don't feel na ang isang guro, pag tinaasan mo yung sweldo niya, gagaling siya. Pag tumaas sa sweldo mo, hindi ka gagaling automatically. Pero gaganahan ka magtrabaho. At kapag gaganahan ka ng trabaho, gusto mo mas mahusay ka. You want to be more productive. And you will be more inspired. Mas matuturuan mo ng mahusay yung mga estudyante because well-motivated people are better teachers than people who are not motivated at parang galit na galit siya kasi napakababa ng kanyang sweldo. He or she feels exploited. He or she feels na she is not getting her worth. That would be a bad teacher in general, I think. Compared to a teacher na feeling niya, nabibigay sa kanya yung kanyang worth bilang isang professional, bilang isang manggagawa. You mentioned, sir, that you wanted more teachers. We need more teachers instead of saying we need better equipped teachers. Bakit niyo po nasabi na kailangan natin ng mas maraming teachers? Hindi ko pagbabanggain yung bilang ng teachers tsaka yung need for quality teaching. Ngayon, yung pagdating naman sa facilities, alam mo yung teacher, kahit sa ilalim lang ng mangga yung magturo, kung siya ang mahusay na teacher, if well-trained and well-motivated, matututo yung bata. Compared sa isang batang na nasa aircon na classroom, pero yung teacher niya ay not motivated and not well-trained. So para sa akin, hindi argument, hindi exclusive, yung magdadagdag tayo ng teachers at magdadagdag tayo ng teacher training. It's a function of budget, it's a function of priority ng gobyerno, and ano ba yung programa talaga ng gobyerno. Sa ngayon, ang teachers natin talagang kulang dahil kita naman natin yung bilang ng mga estudyanteng hindi nakakatapos. That's also a measure of how yung lack ng teachers natin. Maraming salamat, Teddy. Ngayon naman tayo pupunta sa Political Fast Talk and Why. 5 katanungan, 20 seconds bawat tanong. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no? Bakit? Yes, kasi ang cost of living halos hindi na nagkakaiba
sa National Capital Region at sa ibang mga probinsya. Yung mayaman ang pumapasok sa politika. Tama o mali at bakit? Tama, kasi naaabuso ang kapangyarihan sa politika, lalo na sa mga political dynasties. Nagagamit ang politika para payamanin ang kanilang mga pamilya. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng mga robot na senador? Yes or no? Bakit? Ngayon pa lang nga, parang mga robot na yung mga senador natin. But I think hindi siguro posible na robot ang senador. But in a figurative sense, I think marami dyan robot na nga. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente at bakit? Hindi. Ang college degree is not a guarantee of one's intelligence or one's morality or uprightness and capacity as a leader. Katulad ni na era, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala kasi ibig sabihin yan, ang nagiging presidente lang o you don't become a president hanggat hindi mo binibenta ang iyong kaluluwa. And eventually, pagkatapos maging presidente, you will now be held to account for what the sins that you have done to be in power and to maintain yourself in power. So it's a sad commentary on yung klase ng politika meron tayo. Teddy, for your closing statement, you have 1 minute para kausapin ang sambayanang Pilipino. Your minute starts now. Maraming salamat po. Dumaan po ako sa matinding pagtatanong nila Tito Boy at ang kanyang panel. Pero tingin ko po, mas matindi pa ang pagdadaanan natin kapag tayo ay nasa Senado na. At yan naman ay napagdaanan na natin bilang 3-term congressman, bilang isang aktivista na naging aktibo sa parlamento ng lansangan. At nakatrabaho po ang iba't ibang sektor ng ating lipunan para baguhin ang ating lipunan para sa kapakanan ng mas nakararami. So palagay ko po, ako ay magiging isang mahusay na senador at nananawagan po akong suportahan nyo ang aking kandidatura sa darating pong halalan. Maraming salamat, Teddy. Maraming salamat sa ating panel. Muli, ako si Boy Abunda at ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Shomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seymada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig, Teted and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart. In the lead up to the 2025 midterm elections, one platform dares to ask the important questions. This is the 2025 Senatorial Interviews. Upon arrival at the interview venue, each candidate is given a briefing on the flow and mechanics of the program. Each candidate begins with the question that starts it all: why should the people vote for you? They have 2 minutes to convince us. Next, the candidate draws 2 panelists from a pool of 6 teachers and students from 3 universities. The candidate then selects 3 questions from a list of 6 prepared by the 2025 Senatorial Interviews team. For each question, the candidate has 2 minutes to respond. After each main answer, the selected panelists ask up to 3 follow-up questions. The candidate has 1 minute to answer each of these. Then comes the political fast talk and why with Boy Abunda. 5 questions with 20 seconds to answer each question. And finally, the last word. Senatorial candidates get 1 minute to deliver that final message to the Filipino people. This is a test of conviction, character, and heart. The 2025 Senatorial Interviews.
araw Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda and welcome to the 2025 senatorial interviews na kasalukuyang nangyayari dito sa Philippine Women's University. Ngayon, please welcome our guest, Richard Doc Marites Mata. Doc Marites, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating programa. Salamat. Thank you so much, Tito Boy. It's an honor, it's a pleasure for your invitation. Maraming salamat din po. Umpisa natin ang ating panayam. You will have 2 minutes to address the Filipino public answering the question, bakit ako ang dapat niyong iboto? You have 2 minutes and your time, Doc Marites, begins now. Alam niyo po, ako po isang doktor. Siyempre, napuntahan po natin lahat ng mga lugar. Nag-free clinic tayo kahit iba't ibang lugar. Although nagpa-private practice po tayo. Pero nakakapunta rin po ako ng mga abroad. Japan at iba pang lugar. Nakita ko yung difference talaga ng health system ng Pilipinas. Maraming lugar kahit hindi mayayaman, katulad ng Brazil, third world lang po ang Brazil, pero libre po ang kanilang healthcare system. Sabi nila, hindi man kami mayaman, pero ang health po ay priority. Pero dito sa Pilipinas, hindi po priority ang health. Kinuna ng pondo ang PhilHealth, zinero pa ang PhilHealth. I do believe kailangan ng doktor sa Senado, kahit isa man lang, para may tatayo, para sa mga may sakit. Kailangan ngayon, this time, gawin nating priority talaga ang healthcare system. Kailangan ang mga gamot, may libre ang check-up, libre ang admission. Importante po yun. Pangalawa po, ako po isang social media person. I believe in the freedom of speech. Maraming iniipit ngayon sa social media dahil daw fake news, which is unfair dahil wala namang ganong investigation na ginawa. I do believe we have to protect the freedom of speech dahil yan po ay demokrasya. Yan po ang ating foundation ng ating pong demokrasya. Salamat po. Maraming salamat po. Please make yourself comfortable. You have been briefed on the rules of the interview. Ngayon po, Doc Marites, kayo pipili po ng 3 katanungan. Your 3 questions at pumili po kayo ng 2 cards for your members of the panel. Maraming salamat po. Ang members of the panel na inyong napili, ang una po ay faculty of the Philippine Women's University, Micael Dimitri Hentica. At ang pangalawang member po ng ating panel ay faculty naman po ng JRU, Wilson Mones. Doc Marites, narito po ang iyong unang katanungan. Ito po ay may kinalaman sa OFW. Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng 38.3 billion US dollars sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki ang negatibong epekto o social cost sa pag-alis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi po ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Kung papipiliin po kayo, ano ang mas mahalaga? Ang remittances o pamilyang Pilipino? Importante talaga ang pamilyang Pilipino. Alam ko po kung meron lang increase lang na sahod, hindi kailangan sing level nung sa labas, hindi na yan sila aalis. Dahil ano bang gagawin mo sa sobrang pera pero hindi mo nakita yung mga anak mong lumaki? Very important po yan, Tito Boy. So sa akin po, nagpapasalamat po tayo sa mga OFWs na binibigay. Pero the setup is for me is kailangan po yung i-improve. Kailangan ang bansa ay uunlad para ang mga tao hindi na kailangan lumabas. Hindi po masyado akong proud na lahat na lang ng Pilipino ay umaalis. Kailangan po magiging proud tayo na dapat umasenso ang bansa at sila po'y dapat bumalik at hindi na maglabasan yung iba. Follow-up questions. Wilson. Yes, Nabanggit po ninyo ang tungkol sa pagtaas ng sweldo. Sa ngayon po, marami pong mga nurses ang pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho bilang domestic helper. Ang sabi po ninyo, patataasin natin ang sahod ng ating mga manggagawa. Ano po? Ang tanong po natin, ano pong programa ang ibibigay ninyo sa amin? Alalahanin po natin na meron 2 sektor, isang pribado at saka pang pamahalaan. Maipapantay ba natin ang sahod nila? Natural po na mas malaki siyempre yung sa government dahil nasa taxes din yan, galing yung mga sweldo nila. Yung sa mga private sector naman, siyempre doon po sa mga may-ari ng hospital. Pero
kailangan naman pataasin pa rin natin yung sweldo ng mga private kasama ng public. Ang problema kasi sa ating bayan, hindi nga nagiging priority ang mga nurses. Katulad ng mga emergency fund ng COVID, ang tagal na binigay kasi nga hindi priority. So ako po bilang isang doktor, yan po ang aking gustong tututukan. Ngayon, asan galing ang mga pera? Nakita po natin ang daming pera sa ayuda. Binibigyan natin kahit mga walang sakit, basta mabigyan lang sila ng pera para lumakas yung mga kandidato. Dapat yung mga bilyon na po yun po ating gamitin para tulungan po yung mga private sector din ng mga hospital para tumaas din ang kanilang sweldo. Midi? Doc, you mentioned increasing wages, and you also mentioned giving more jobs to the Filipinos. I know you're a doctor, so ang background po nila is, of course, mga doktor, mga nurse. Paano naman po yung mga ibang jobs sa ibang bansa? Kasi we have the non-skilled workers, we have skilled workers. Pag bumalik po sila dito, ano pong masisigurado natin na meron something for them na maigagawa dito? Well, sometimes mahirap talaga silang ihikayat na bumalik kung ganito ang nakikita nila sa gobyerno. Yung mga pera, binlang ko yung GAA, hindi inayos ng paggamit ng mga pondo. So anong babalikan nila dito kung ang mga investment galing ibang countries ay hindi pumupunta dahil hindi nga sila nagtitiwala sa pagdala ng pera ng gobyerno. Ang kailangan makita nila is the same way anong nakikita nila sa ibang bansa. Mas disiplinado ang paghawak, nagiging innovative, nagiging mga scientist, nagiging entrepreneurs. Pag dumami ang mga negosyo dito, innovations gaya ng Israel, siyempre mas dadami po yung mga trabaho now. It's no longer focus na lang po yan sa healthcare system. Kaya lang ngayon, nagiging ayuda system which is delikado po. Ano yung ayuda system? Kukuha ng pera sa gobyerno, ipamimigay sa mga tao para bobotohin sila. That can last for years. At magiging mahirap na tayo, tulad ng ibang mga bansang hirap na. Who does a final follow-up? Midi? Sige po, sir. Sabihin na po natin na mayroon tayong nahingkayat na bumalik dito sa Pilipinas, may dala silang pera. I've seen it with my own eyes. May mga OFW po na bumabalik dito, may pera sila, hindi po nila alam ang ginagawa nila sa pera. Nagagastos po nila, or gumagawa sila ng negosyo, nagfi-fail, o di kaya nasa scam sila, and they end up going back. Perhaps meron po kayong program or idea or some form of training Yes. na pwedeng ibigay dito po sa mga OFW na bumabalik na meron with their hard-earned money. Yes, ako po'y kaibigan din ng mga ibang speakers natin dito sa business kasama ni Chinky Tan. So sa dami ng mga libro niya, andun din po yung mga sagot doon. So gusto kong magawa din ng proyekto na ma-educate natin sila sa anong gagamitin nila sa pera nilang naipon. Hindi lang yung basta-basta silang ma-scam or papasok sa mga business na hindi nila alam. So hindi po ito isang oras lang na lecture sa kanila. It should be a process na before silang umuwi, alam nila anong dapat nilang gawin para hindi po sila malugi. Doc Marites, punta naman tayo sa iyong pangalawang katanungan. Ito may kinalaman sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon batay sa findings po ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo sa bawat mag-aaral at marami pang iba. Kung kayo'y mahahalal na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman po sa edukasyon, anong problema ang iyong tututukan at ano ang solusyon? Ang edukasyon, very important po yan. Ako po isang pediatrician, kaya focus po ako talaga sa foundation ng mga bata. Yes, nutrition is very important talaga. Ang problema sometimes sa atin, pinipilit lang natin na kailangan pakinin ng rice. Meron talaga mga batang medyo mapili. So kailangan may alternative tayo, gaya ng gatas po. So marami pong nakakabawi sa ganyan. Kailangan din i-improve natin ang educational system natin. Mag-import po tayo ng mga experts and of course, pondo pa rin. Kulang pa rin ang mga classrooms, kulang pa rin ang technology. So pondo-pondo, wag po kunan yung pondo ng education, dagdagan at dagdagan po. Ngayon sa K-12 naman po, sabi pag K-12 mag-graduate, may trabaho daw, which is hindi po nangyayari. Gusto ko po yung tutukan na ang mga parents, hindi sasabihin nilang pabigat ang K-12. Dapat sasabihin ng mga parents, wow, ang ganda ng K-12, which is hindi pa nangyayari ngayon. Yan ang ating ayusin
probably tanggalin natin yung mga subjects na paulit-ulit para hindi naman masabi ng mga parents na pasobra, pabigat itong K-12. Dapat yung mga paulit-ulit na subjects, tanggalin yon at mag-focus talaga tayo doon sa mga needed lang na subjects. Simula po yan hanggang, galing elementary po hanggang college para magkaroon naman ng quality. So focus ang importante po. Unang follow-up, Midi. Sir, you mentioned calling in experts. I just want to clarify po. Are these experts who will be teachers? Or are these experts who will be training teachers? Ano po ba ang... Yes, actually, both teachers, training teachers. The bottom line is we should be improving the skills and the teaching that we are doing. Bakit hindi natin na-achieve yung dapat na ma-achieve ng ating mga batang estudyante? So with that, we need professionals, we need experts. So the experts are just there in other countries. So kailangan natin sila. And we just need to be open-minded kasi hindi ako naniniwalang hindi matatalino ang mga bata, ang mga Pilipino. Hindi ako naniniwala. It could be na mayroon lang tayong dapat i-improve para mas ma-absorb nila yung mga dapat nilang maintindihan. Wilson. Doc, pagdating po sa edukasyon ngayon, marami pong graduate ng high school at college na merong Latin honors. Marami po ang graduate with high honor, with highest honors. Pero pagdating po sa international, tayo po ay nangungulelat. At hindi lang ho yun, ano? Marami hong mga graduate na cum laude, bumabagsak naman sa board exam. Ngayon kanina binanggit natin yung salitang quality. Ano ho bang quality ang ibig nating sabihin? Bakit with honors na nga, bagsak pa rin sa board exam? Well, yung pang-board exam naman po, ako po'y naniniwala kahit mabagsak man, pwede naman pong mag-retake. So yung mga nagbo-board na nag-feel, okay lang po yan. Hindi din ibig sabihin na mahina ang pag-iisip nyo. Kaya lang maraming nangyayari kasi sa atin, sometimes nagbe-break or anything, kaya naapektuhan po yon. But I do believe itong mga estudyanteng ito na may honors, matalino talaga yan. Eventually makakapasa pa rin. Kahit hindi din, wala ding honor, basta mag-try lang po sila ng best. So I do believe hindi po limitation kung honor ka man o hindi. Ang limitation po doon yung puso mo kung nadi-discourage ka po. Pero ang kwan po dito, ang issue po natin dito, graduate sila eh. High quality yung tinatangkilik natin. And yung isa pang punto kanina, pagdating sa international, yung level natin, nandun ho tayo sa ibaba. Pero maraming gumagraduate sa bawat eskwelahan. More than half, itong napabalita, more than half of the graduates, cum laude. Pero bakit pag kinumpare tayo sa ibang bansa, mababa pa rin tayo? Well, if in my observation, pag sinabi kasing gumraduate na nagtrabaho sa ibang bansa, ang nakikita ko po ang mga nurses eh. They are the best nurses in the entire world. So hindi po ganun ang paningin ko sa ating mga graduates dito. Probably there are some aspects na hindi lang siguro nag-improve ang kanilang training. Kailangan nga, sinabi ko ng mga experts. Kaya pag nabigyan natin mga experts in other aspects na sinasabi nyo po na nagiging kulela tayo, I do believe they could match the nurses that we have na respetado ng buong mundo ang mga nurses natin. So I do believe in the quality of the Filipinos. Kailangan lang ng tulong natin ng iba pang mga experts. Maraming salamat. Punta naman tayo, Doc Marites, sa ating pangatlong katanungan. At ito'y may kinalaman po sa ICC, International Criminal Court. Ang tanong, tama ba ang ginawang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Maling-mali po. No? Yung nga sinabi ko, nung unang panahon ng hapon, yung mga tinatakpan yung mukha, tapos ipipiliin yung Pilipino, ipapahuli sa isa sa banyaga sa mga foreigners sa Japan, traidor ang tawag natin doon. Ngayon, ganun ang ginawa natin. Nilipat natin si Tatay Digong sa foreign. Pagiging traidor po ang ginawa noon. Wala ding due process na binigay sa kanya na dapat dumaan muna sa judge, dumaan muna sa court. Bakit tinakbo ka agad sa ibang bansa? For me, it's like a martial law that is already happening. Nakakatakot yun kasi pwede lang gawin sa iba yon. So, I do believe it's totally wrong and we need to do things na dapat ibalik din siya to correct that. Midi. You mentioned the Japanese Times. If I'm not mistaken, ang tawag doon ay yung mga makapili. Di po ba?
Ano po ang gagawin ninyo kung nanalo kayo? Ano po ang gagawin ninyo sa mga makapili ngayon? Well, with regards to the ICC things, ngayon si Senator Amy Marcos, ngayong araw nagawa siya ng press release na bibigyan ng kaso yung mga humuli kay Tatay Digong dahil nga wala daw sa process. So for me, I'll just follow the law. And I do believe that's a correct decision na ginawa ni Senator Amy Marcos. Wilson? Sabi po ninyo, dapat maibalik. Sakali po na kayo po ay mahalal bilang senador, ano hong hakbangin ang inyong gagawin para maibalik si Tatay Digong? Well, ang sinabi naman ng kanyang lawyer sa abroad, ang sinabi niya, we have to respect the ICC. Sabi niya, wala namang mali ang ICC eh. Ang may mali yung ginawa dito, yung process dito. In other words, hindi natin guluhin yung mga judges doon. We have to investigate what's happening in the Philippines. Kung may lumabas talagang kamalian dito, then yung result natin, ibibigay nila doon. Siyempre mga judges din naman yun eh. Kasi kung hindi po, pwede yung gayahin ng ibang bansa. Kunyari, kalaban mo sa politika, ipapahuli mo na naman para wala ka ng kalaban. So kailangan i-correct po yan kasi para hindi siya gayahin ng iba pang country sa ibang mundo, sa ibang bansa. Okay, Midi, please. If there are Filipinos abroad and they are given enough media publicity and we have a cry for justice and we say, ibalik, we have to intervene. Mali yung loss nila dyan. Grabe, hindi sila makatarungan. What's your take on that, Doc? Should we intervene? Or should we just let the law of that land take effect? I think it's different, no? Kasi ang pinakamali kay FPRRD is dinala siya sa ICC in which functional naman ang ating justice system. You cannot say na hindi functional. Walang gera dito. May mga judges tayo, may Supreme Court tayo, matatalino yung mga lawyers natin. So what was wrong was pinaubaya natin sa ibang bansa, which is a failure of the country. Nakakahiya yun sa buong mundo na parang pinagtawanan tayo. Hindi nyo kaya isolve yung problema. Regarding Tatay Digong, kailangan nyo, kung gusto nyo siyang idemanda, dito nyo siya idemanda, dito nyo i-trial. Yun din ang gusto niya. Pero anong ginawa nila? Nilipat nila sa ibang bansa. Which is for me, is yun na nga, pagtatraidor po yun sa sariling lahi. Being a Filipino, sabi ni Jose Rizal, mas mabaho ka daw sa malangsang isda. Big sabihin, we should solve problems here, wag sa iba. Maraming salamat, Doc Marites. We now come to Political Fast Talk and why. May 5 katanungan. Bawat katanungan po ay pwede niyo pong sagutin in 20 seconds. Narito po ang unang katanungan. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, and why? No, because hindi naman, depende din po sa mga lugar yan. And it's very hard for businessman na talagang ipilit nyo kaagad sa kanila. We should also listen to the businessman. Yung yaman ang pumapasok sa politika dito sa Pilipinas. Tama o mali at bakit? Totoo po na yung mayaman, I could say na hindi kasi ina-assess paano nila ginagamit yung pera. One is ding ayuda. Dapat yan talagang investigahan sino ang tumatanggap, sino ang kumakaltas. Hindi nila na ginagawa. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? Bakit? Well, pwede talagang mangyari yan. Depende na lang po sa batas ng isang lugar kung i-allow nila yun. But the technology, kahit doktor pwedeng palitan kung i-allow ng batas. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? Well, for me, pwede naman pong hindi. Dahil freedom po ng tao yon na sila po'y mamuno. Marami po akong kakilalang hindi graduate, milyonaryo, bilyonaryo. Should I judge them? Big sabihin, matalino din sila in some other aspect and I want their knowledge. So, hindi po pinipilit yon. Katulad ni na Erap, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka sa Pilipinas, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala po kasi nangyayari pong totoo. Kasi parang kailangan nilang talunin yung next na pwedeng opponent na naman nila. Dapat irespeto yun. Si Tatay Digong, nire-respeto niya yung former.
Hindi niya iniipit kung ano mga kasalanan ng ibang ng former, which is dapat sa natularan. Kaya hindi lang po nangyari ngayon. Doc Marites, para po sa inyong closing statement, kausapin niyo po ang sambayanang Pilipino. You have 1 minute to do this and your time begins now. Salamat po. Ako po si Doc Marites Mata. Ako po isang doktor. Basically, ako yung doktor ng aming partido, PDP Laban. Isa lang naman po ako. Ang request ko po, okay lang ba na bumoto kayo ng at least isang doktor lang? Marami namang lawyers, pero dagdagan nyo ng doktor. Bakit? Nakakalimutan na po ang healthcare system. Ang PhilHealth, konti lang ang nabibigay. Kulang-kulang ang tulong para sa kalusugan. Gusto natin magaya ang ibang bansa na kahit na-admit sila, kahit magpa-check up sila, libre. Dahil po kung healthy po ang isang bansa, magpo-focus na lang tayo sa ating mga trabaho at uunlad ang ating bansa. So, make kalusugan a priority. Isalin niyo po si Mata Doc Marites. Maraming salamat po for your time. Sa inyong pagdalo dito sa aming programa, maraming salamat. Thank you so much, Tito Boy. Muli, ako po si Boy Abunda at ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig, Tetet and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart.